Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Senator Lacson, binasag na ang katahimikan. Mga senador na feeling guilty sa kabulastugan, tinamaan at bubuwagin na ang proteksyon ng mga mandarambong na politiko at ugaling kanal ni Sara Duterte ni Real Talk ng mga abogado. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Makalipas ang 5 taon, ibabalik na ang pagsasapubliko ng mga Yun. Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kawani ng gobyerno. Yan ang nilulutong plano ni newly appointed Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla. Ano yun public information na ngayon nahanap natin When we talk about transparency, let's go all the way. Sa ilalim ng dating Ombudsman Samuel Martires na ipatupad ang Memorandum Circular No. 1 Series of 2020. Sa bisa nito, hindi maisa sa publiko ang SALN. Pwera na lamang kung i-authorize ng may-ari. Sakop nito ang mga SALN ng mga public official na na-file magmula noong August 2020. Sa susunod na linggo, plano nang maglabas ni Remulla ng memorandum na magre-reverse sa 2020 memo at sasaklawin nito ang lahat ng nakaupo sa gobyerno. Bilang respeto raw sa opisyal, titignan pa rin ni Remulla ang national security implications nito. Ayaw raw niya na ma-weaponize ang pagsasapubliko ng SALN. Noong panahon din ni dating Ombudsman Martires, pinatigil niya ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga government officials. Ani Remulla, isa sa mga isusulong niya ngayon ay ang pagkakaroon ng crowdsourcing para sa pagsasabalik ng lifestyle checks. Ang lifestyle check kasi mangyayari dyan, hindi natin i-rely lang sa fact-finding dito, sa investigators. We will ask the public to contribute to us sa lifestyle check. Pinag-uutos sa mga government officials ng Republic Act No. 6713 ang pagkakaroon ng simpleng pamumuhay. Ang opisina naman ng Ombudsman ang nakatalagang mag-imbestiga at mag-usig sa mga tao sa gobyerno. Pero sa nagdaang mga taon, ang transparency efforts gaya ng lifestyle check at SALN ay hindi na isa sa katuparan at naisa sa publiko. Totoo naman, di ba mga kaibigan, ipinagdamot sa atin yan. Yung karapatan sana natin na makita yung SALN nila, mag-lifestyle check, dito sa mga politiko o yung tinatawag nating mga public servant na sana ay talagang nagseserbisyo pero hindi nagpayaman. Kaya ngayon mga kaibigan, meron tayong bagong ombudsman na talaga ang una niyang gustong gawin ay ibalik o isa publiko yung SALN. Pero mga kaibigan, alam nyo ba itong vice presidente natin, ito yung sabi niya, pag siya daw ang pangulo, hindi niya gagawing ombudsman si Remulla. Bakit kaya? Takot ba sila sa pag-open o pagsasapubliko ng SALN? Ito ba yung kinakatakot nila? Dati pa doon sa hamon ni Trillanes na labasan ng SALN para magkaalaman kung sinong korap. Tapos yung kapatid nito na si Baste, sinasabi niya mga kaibigan na napaka-hipokrito na dapat daw lahat daw ng mga politiko ay tignan ng SALN. Samantala yung tatay mo, Baste, nung panahon niya ginawang pribado yung SALN tapos nananawagan ka na ibalik, i-open. Aba, matindi talaga yung pagiging hipokrito, ano? Tapos ito pa mga kaibigan, itong mga senador natin, nakakatawa allergic daw sila sa mga budget insertion sa ngayon. Mula nung sinabi ni Senator Lacson na karamihan ng mga senador, na halos lahat ng senador ng panahon ni Escudero ay may insertion. Anong ginawa ng mga mga kaibigan? Yung mga Duterte at ilan pa na mga senador na nasa majority. Ginipit si Senator Lacson, di ba? Gustong patalsikin. Nanalo naman sila. Wagi naman sila doon kasi nag-resign si Senator Lacson. Pero mga kaibigan, kung inaakala nila na nalusutan na nila ito, ganun din. May bago tayong ombudsman. Mas malala pa. Kaya niyang imbestigahan lahat. Lalo na sila, mga senador. Di ba? Kaya nga ba kaibigan todo pagharang nila Marcoleta dyan. Sina Amy Marcos, itong grupong Duterte, na ayaw nilang paupuin si Remulla. Kaya naman mga kaibigan, itong si Senator Lacson, binasag na po ang katahimikan. Ito ang sagot niya sa mga senador at sa mga kababayan natin na nagduda sa kanya dahil nga sa pag-resign niya. Ngayon mga kaibigan, narito si Senator Lacson. May mga mabibigat na dahilan, mas malaki yung kinalaman tungkol sa yung tiwala na dapat pinagkakaloob sa akin ng aking mga kasamahan, lalo na sa mayorya, kasi may mga pahayag na yun nga nakarating naman sa atin lahat na medyo
yung direksyon, yung takbo ng investigation, parang hindi nila gusto. As an elected senator, siyempre, ako, nagsisilbi ako at the pressure of the public, di ba, yung ating mga kababayan. Pero bilang chairperson ng isang komite tulad ng Blue Ribbon, lahat kami, for that matter, kami, we serve at the pressure of our peers kasi ina-elect kami sa floor. Opo. So kung maramdaman mong walang tiwala yung mga colleagues mo, siguro tama lang na bumitaw ka na lang, malis ka na lang kasi after all, sila yung nag-elect sa akin bilang chairperson ng Blue Ribbon. Tama. Pero naging ganun po ba yung kanilang reaksyon, sir, dahil may mga senador na nadadawit? Rightly or wrongly, ganun talaga naging perception. Kasi nga, maski sa floor, di ba, sa plenaryo, yun ang kanilang mga hinaing sa kanilang mga manifestasyon kung bakit na-focus. Mismong yung dating Senate President, si Chis Escudero, yun din ang kanyang hinaing. Si Joel Villanueva, yung ibang mga kasama namin, although nasa minority sila, pero yun na yung naging perception na bakit puro senador na lamang. Hindi pa naman tapos yung investigation. Ang pampalubag-loob na lamang, pag nasisita, halimbawa nag-express ng remorse, ito, ginawa ko lang naman ito para mapagsilbihan yung aking mga constituents kasi nangangailangan sila. Yun ang pampalubag-loob. O sabihin na natin, nakapag-ambag sila sa kanilang sa pangangailangan ng kanilang mga constituents, farm to market, o kung anumang kalsada o tulayan. Pero alam naman natin na tumukuha rin sila eh. Nagbibigay sila pero malaking halaga ang napupunta sa bulsa nila. Kaya nakikita natin, 25%, wala halos natitira sa proyekto eh. Kaya maraming pwedeng gawin, lalo na sa pagsisimula ng 2026 budget kasi napakalawak na ng kaalaman yung consciousness ng ating mga kababayan. Sino ang napipisil nyo o gusto nyo na pumalit sa inyo as Blue Ribbon Chairman? Para-pareho naman kami na qualified, para-pareho kaming may capability na mag-handle niyan. Kailangan lang yung suporta ng aming mga kasamahan. Ako, kung sigurado ko lamang yung suporta at hindi magkakaroon ng pagkakawatak-watak dahil sa aking pamumuno sa Blue Ribbon, bakit nga ba hindi? Kaya lang, nasabi ko na nga, trust and confidence ng aking mga... Iba ito kasi sinasabi nila, iniintindi mo lang yung mga kasama mo, paano naman kami? Ito yung pagkarinig mo, narinig ko ba't mo kami iniwan? Totoo. Ba't mo kami inabandon? Iba naman yung pagiging elected senator sa pagiging elected na chairperson ng komite. Kasi ang chairperson ng komite, at ang masama pa, kung sakaling halimbawang nabunton yung galit sa akin at mag-reflect ito sa Senate leadership, hindi pa ang far-reaching implication, pwedeng pati yung buong liderato ng Senate mamiligro. Totoo naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Senator Ping Lacson, kahit gusto niya na manatili bilang chairman ng Blue Ribbon Committee, kung pagtutulungan din siya ng mga senador, wala siyang magagawa. Kung magtatakipan niya mga yan dahil sa mga kabulastugan at kabalbalan, di umano nila, wala siyang magagawa dyan. At yung worst part pa dyan, baka bumagsak pa at masira yung liderato ni Senate President Soto. Tapos ang ipapalit, si Cayetano, tapos ibabalik si Marcoleta as a Blue Ribbon Committee Chairman. Naloko na mga kaibigan. Tulad na lamang nito, speaking of naloko na, abay matindi ho ito. Itong magkakapatid na Duterte, lalo na to si Pulong. Sabi niya mga kaibigan, sa lahat daw ng mga kidnapper ng tatay niya, ay sisiguraduhin niya daw na mananagot sila sa mga krimen na ginawa nila sa kanyang ama. Ganon din yung sinasabi ngayon ni Sara Duterte at ni Baste at yung mga iba pa mga kaibigan na grupong Duterte. Kaya naman mga kaibigan, sa ganito na pinagsasabi ng mga maka-Duterte, lalong-lalo na yung ugaling kanal ni Sara Duterte, abay matindi ho, ni real talk ng isang magaling na abogado na kung sino ba ang dapat sisihin o kung bakit nananatili pa rin at hindi pinagbigyan sa interim release itong si Digong. Eto mga kaibigan. So, ibig sabihin, kung sinasabi mong kinikidnap ka, babalik ka ba willingly sa kidnappers? So, ibig sabihin, flight risk ka. Ang daldal kasi, di ba? Ang daldal kasi, di ba sinatawag na kidnapper Kidnapping Kidnapping pero nabibisita araw-araw ng mga mahal sa buhay. At any time that they can enter, nabibisita kahit ang sino na abogado. Pag nakakita ko ng ganyang kidnapper, di ba? Pinapakain 3 times a day or more, di ba? Merong health check-up, natutulog ng maayos. Ganyan pala ang kidnapping ngayon. Ginagastosan ng kidnapper, no, to make sure na haharap. Pero dahil sinabi nilang kidnapping, sabi ng ICC,
kidnapping pala eh. So ibig sabihin hindi niyo babalik sa amin kasi kidnapper kami, no? So sinight mismo ng ICC yung mga pinagsasabi nila just because sabi baka hindi ka na bumalik, meron kang if isa ka flight risk. At kinote ulit ha yung sabi ng nung free trial chamber, more specifically the chamber notes that on 19 July 2025, recently, dadadal na naman si Sara Duterte, Mr. Duterte's daughter mentioned in public speeches the idea of breaking Mr. Duterte out of the ICC detention center. Di ba? So, the judicial cognizance itong ICC at sinabi, alam namin kung ano yung mga pinagsasabi nyo, tapos ina-expect ninyo, pakakawalan namin, na ganyan kayo ka-powerful, ganyan yung mga pinagsasabi ninyo, tapos sasabihin ninyo, hindi flight risk si Rodrigo Duterte. Kaya nga, alam mo yung sa Senate, di ba? Sabi ko nga, yung sa Senado, nag-resolution sila, what does it show? Una, it does not mean anything. It's a waste of taxpayers' money. Ang dami nangyayari sa Pilipinas, bumagyo na, lumindol na, may flood control scandal na, lahat trillion pinag-uusapan, no? Kulang ang funds, may educational crisis, talagang pinag-usapan yung maghapon. Si Rodrigo Duterte at matanda na at for humanitarian condition, gusto niyo supposedly granta ng interim release. Ano bang effect ng Senate resolution na yun? Wala. Hindi naman makukumbinsi yung Senado, hindi naman yung ICC, hindi naman yung binding sa ICC. So waste ng taxpayers' money and baka counterproductive pa. Why? Because it only shows how powerful Rodrigo Duterte is. Nabuti na lang ni-reject ng ICC kasi nabasa niya eh. Very powerful pa yan. At baka sabi pa, baka naman kalkalin mo pa yung mga ebidensya, no? Pero kung may nagpahamak kay Rodrigo Duterte dito, hindi na yung Marcos administration eh. Totoo. Kasi ang sinasite, hindi na nga nakikialam yung Marcos administration eh. Ang sinasite ng ICC mismo ay yung mga kabulustukan ng nasa Duterte camp. At saka yung sinasabi mismo ng anak ni Rodrigo Duterte. Yes, very clear sa akin na yung antics nila, yung teatro nila, nakala siguro nila mag-work. Dahil siguro, in the past, history has shown na sometimes it does work, unfortunately, in the Philippine setting, kakawaan, makakawala, matanda na, biglang naka-wheelchair, tapos matatanggal yung neck brace, di ba? Biglang manghihina yung politiko pagkaharap na sa hustisya, tapos biglang lalakas pag off the hook na. Ang sabi nga ni Marcoleta, pagligtas ka na, biglang lumalakas, di ba? Akala nila siguro nag-work yung ganun dito sa ICC. But unfortunately, as I've always said, ito yung pinakamatitikas, di ba, na huwes sa buong mundo. Not under our watch na hindi kayo mapapunish, di ba? You will be punished under our watch based on evidence on record and with the cold neutrality of an impartial judge. Yun supposedly ang training itong mga ito, di ba? Hindi naman ito mga ordinaryong tao. Isa to sa pinakamagaling na mga West sa buong mundo. Kaya tingin ko hindi nag-work. And gladly so, hindi nag-work. So para sa mga nagsasabing wala pa rin ngipin ng international law, you're seeing how international law works when there are some people who are devoted to the proper implementation of international law. Sana, no, kaya na natin sabihin yan sa ating domestic law, na if there are institutions and people who are devoted, we can implement the law and na walang pinapaboran just because makapangyarihan sila at just because madrama sila. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito at talagang pagkakaanalisa ni Attorney Dino De Leon na totoo naman na may kasalanan talaga dito kung bakit hindi napagbigyan ng interim release itong si Digong, walang iba kundi yung mga anak niya, lalo na si Sara Duterte. Ang ingay po kasi, di ba? At kung ano yung pinagsasabi, lalong-lalo na pag pumupunta siya sa ibang bansa, lagi na lang pinapakalat na kinidnap itong si Digong, di ba? Samantalang ganda ng buhay nga ni ni dating Presidente Duterte, di ba? Sa dahiig. Tapos ano pa, yung pinapakita nila dito, na malakas pa rin sila, lalo na dyan sa Senado. Kaya nagme-make sense mga kaibigan kung bakit hindi nakialam si Pangulong Marcos dyan sa impeachment dati ni Sara Duterte. Kasi nga kung nakialam siya at tuluyan na napatalsik itong si Sara Duterte, di ba? Dyan sa pagiging vice presidente niya, nanunood pala, di ba? Nakatingin pala sa atin ang ICC. Baka isipin na totoo yung panawagan at laging sinasabi ng mga Duterte na pinersecute sila, di ba? So baka mas malaki yung chance na pagbigyan itong si Digong for interim release dahil nga nakita nila na malaki at malakas yung impluwensya ni Marcos na pati vice presidente ay napatalsik dahil sa kanyang utos. Kaya kung mapapansin natin sa mga ambush interview kay Pangulong Marcos, sinasabi niya na ayaw niya makialam dyan, bahala ng Senado
So which is yun yung nakikita ng mga ICC at yun na nga nung humingi ng humanitarian itong mga senador nakita nila ang daming bumoto, 'di ba? Na gusto ng house arrest, 'di ba? Ang dating Pangulong Duterte at nakita yan ng ICC na ang lakas pala talaga ng mga Duterte, 'di ba? Kahit sa Senado, maimpluwensya sila. Kaya naman mga kaibigan, matutunaw o kaya naman talagang tunaw yung narrative nila na pinersecute sila ni Pangulong Marcos. Ginigipit sila ng gobyerno ni Marcos. Tapos yung issue na kinidnap, wala na mga kaibigan, di ba? Ito yung naging dahilan kung bakit hindi na talaga makakauwi si Digong kahit pa anong pakiusap ng mga Duterte supporters at kahit ano pang paninira ni Sara Duterte ay wala. Ito yung nangyari. Tulad na lamang ng komento ni Attorney Falsis dito kay Sara Duterte. Sabi niya, Rodrigo Duterte has no one to blame for his interim release being denied except Sara Duterte's big fat mouth. Totoo naman mga kaibigan, di ba? Ang ingay kasi, ang daldal. Kaya, walang sisisihin dito kundi sila-sila lang din. Totoo naman, di ba mga kaibigan? Kaya naman, alam nyo mga kaibigan, kahit anong gawin na paninira, pagharang ng mga grupong Duterte sa ating gobyerno ay tila bumabalik po sa kanila. Una, hindi nagwagi yung pagpapatalsik kay President Marcos nang papalit sana agad-agad forthwith daw ay si Sara Duterte. Pangalawa mga kaibigan, walang kudeta sa Senado na dapat sana si Cayetano ang bagong liderato at si Marcoleta balik chairman ng Blue Ribbon. Kaso, bokya Tapos dagdag nyo pa dyan yung hinarang ang mga senador, mga congressman na sangkot sa kabalbalan. Baka nga may plano tumakas. Tapos eto nga si dating President Duterte, binasura yung request na interim release. Dahil nga, syempre mga kaibigan, sa ugaling kanal ni Sara Duterte. Ngayon naman mga kaibigan, panalo ang karamihan. Dahil sa wakas, may bago tayong ombudsman na pinakinggan ang kahilingan nating lahat na isa publiko ang SALN. At syempre, aandar na po ang mga kaso ng mga Duterte at iba pa na may kinalaman sa korupsyon. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.